Marco, kamusta yung search na with Trixie? We found Trixie. Andito kami ngayon sa St. Aloysius Hospital. At kasama ko rin si Inspector Season. Love, dumating na yung time na pinaka-hinihintay natin. Sana lang gumising na si Trixie para she can help clear your name. Para maturo na sa atin kung sino talaga yung kidnapper. Thank God she's alive. Pupunta ako dyan, okay? Ate, nahanap na si Trixie? Oo. Bakit parang natatakot ka? Marco? Ano nangyari kay Trixie? Kumusta siya? Is she going to be okay? Di pa natin alam. Nasa loob pala yung doktor. Dok, kamusta po yung pinsan ko? Pwede naman natin siyang makausap? Wala pang malay ang pasyente. Right now, she's in a very fragile state. Severely dehydrated siya at may signs ng blood infection. Minomonitor namin yung response ng IV antibiotics niya and nag-order na rin ako ng lab tests. Dok, baka pwedeng gisingin natin siya kahit sandali lang. Kasi may kailangan ako malamang identity ng tao eh. Isang pangalan lang. Mabilis lang to. I'm sorry, Mr. Panganiban, I cannot allow that. Hintayin na lang natin na magising ang pasyente. Dok, si Trixie lang kasi ang way para malaman kung sino yung demonyong gumawa nito sa kanila ng mama ko. Pag pinatagal pa natin, baka makatakas yun o baka magtago yung kidnapper. Pwede ba, Marco? Gusto ko rin namang malaman kung sinong gumawa nito kay Trixie pero ayokong lumala yung kondisyon niya. Tama siya, Mr. Panganiban. Kung pipilitin natin ang pasyente, baka mag-collapse ang system niya. Ang priority ko ang well-being niya at ang recovery niya, hindi ang kaso niyo. Okay, Dok, naintindihan ko kayo. Pero ako hindi niyo ako naintindihan. Kailangan ko lang ng 30 seconds para makausap si Trixie. Mr. Panganiban! Marco! Pwede. Hayaan mo munang pagaling ang pinsan ko! Maya, hindi mo naintindihan. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Dahil habang nagpapagaling yung pinsan mo, malayang nakagala yung kidnapper. Yung gumawa nito sa kanila ni Mama. Mr. Panganiban. Mr. Panganiban, makinig ka. Nasa ospital tayo. Makinig ka sa doktor. Please, please, please calm down. Kapag pinilit natin si Attorney Mendoza, baka matroma at lalong hindi makapagsalita. We have no choice but to be patient. Kailangan nating intayin magising siya. Ano yun dyan? Hindi, ate. Masaya nga ako eh. Alam mo, lagi ko pinagdadasal talaga na sana makita na siya para makapagsalita siya at maklear na yung pangalan mo. Pumunta ka sa kwarto mo, hakutin mo lahat ng damit mo. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Umalis ka na. Ate naman, huwag mo naman akong palayasin dito. Baka pwede natin pag-usapan to kapag hindi na mainit yung ulo mo. Buo na yung desisyon ko, Angel. Ayaw mo akuin yung makasalanan mo. Pues, hindi ka nararapat dito sa bahay ko. At ikaw, pagbalik ko dito at nandito ka pa, ako mismo ang magpapadampot sa'yo sa mga pulis. Umalis ka na! Thank you, ate. Sige, busog pa ako. Thank you. Actually, parang nawalan na rin ako ng gana eh. Naalala ko kasi na naman yung pagpapalaya sa akin ni ate. Kasalanan kasi ng nanay ko. Kung hindi niya sana nilason yung utak ng ate ko, edi sana hindi kami mag-aaway ng matindi. Huwag mo na intindihin yan. May mas malaki tayong problema. Saka yun! Hindi ko tuloy natutukan yun dahil nag-focus ako sa biglang pagsulpot ng peste kong nanay. Ayun tuloy, hindi ko nabantayan si Trixie. Nakabahan nga ako, Angel eh. Kasi ngayon alam na nila kung saan mo tinago si Trixie. Baka makonect nila yung bahay sa atin. Ayoko makulong. Kaya huwag kang matakot. Bahala. Papalabasin natin na iba na naman ang may kasalanan para hindi tayo ang pag-initan. Sino ididiin mo? Si Marco?
Sige, Iho. Thanks for updating us. Mag-ingat kayo dyan ni Vanessa, ha? Ano daw? Ligtas na daw si Trixie, sabi ni Marco. Pwede na tayong matulog maayos. Matutuwa lang ako kapag nakita kong si Vanessa nakasuot ng kulay orange at nakaposas ang mga kamay niya. You have to stop accusing Vanessa. Lalo nang wala kang evidence. Nothing hidden will not be made manifest. Luke chapter 8 verse 17. At kapag nagising na si Trixie, sigurado akong magko-corroborate ang mga kwento namin. At kapag nangyari yon, makikita ng lahat ng tao na ang perpektong asawa ni Marco ay isang lobong nagbibihis tupa. Ay, ma, wait lang po. Thank you. Sige, ma. Ano kasi naloko pumunta dito, ha? Bakit? Tutuluyan mo na si Trixie para hindi na siya makapagsumbong sa mga pulis. O diba, Maya? Tigilan mo na yung pagbibintang mo. Ilang beses ko ba dapat patunayan na inosente ako at hindi ako kumidnap sa pinsan mo? Sinungaling. Kung ang iba na uuto mo, ako hindi. Alam kong guilty ka, Vanessa. Kaya ngayon pa lang, sisitensyahan na kita. Maya, ano kapit ka? Wow! Pwede kita kasuhan ng physical injury at unjust fixation? Ano ba? Ano? Tahan mo ako, Ano ba? Baka next time, ikaw nang binibisita, hindi sa ospital, pero sa City Gym.